Magandang tanghali po sa atin mga kabayan. Ayan po, nagbabalik po tayo dito sa pamilya na ito sila Kambal. Ito po yung tinulungan po natin dito. Kasama ko po dito si Sir Paul. At meron lang po akong i-update. Yung pong pag-aaral ng mga bata. At meron po nagpaabot ng tulong si Ma'am Marisa Brillo ng Lipa, Batangas. Ayan, maraming salamat po ma'am sa paabot niyo pong tulong para po sa mga bata. Ayan. So, kamusta naman Kambal? Bali, nandito po kasi ay si Kambal lang. Yung mga ibang kapatid niya ay... Nasaan ba yung mga kapatid mo? Nasa Santiago po. Anong nagawa doon? Nagpipiesta po. Mistahan! O, kasi po ngayon mga kabayan ay buwan po ng kapistahan dito sa Batangas, Kalatagan. Bali po ay start po ng Abril. Ay hindi, buong Abril po buong April. Piyesta po dito, kaya ang mga tao po dito ay tabang piyesta na naman. So ilang ilang barangay na rin po yung napuntahan namin dito na nakakain po kami sa piyestahan nila Sir Paul. Ayan. So ilang araw na doon mga kapatid mo Kambal? Mga 3 na po. 3 araw, bali na miss na doon sila sa tito mo. Sa bahay ng tito mo. Opo. Ang pinuntahan nila doon. Opo. Galing ka ba doon sa kanila? Opo. Kamusta naman ang kalagayan nyo ngayon dito? Okay lang po. Okay lang. Ha? Ay ano pala yung update sa pag-aaral nyo? Anay, yung update sa ano po natin sa... Inaayos po daw ng kapatid niyan sabi ayos na po daw yung mga papel ay hindi pa wala andun dadat inaayos pa ho daw yung sa isa. Kailangan po ay makumpleto ho yung requirements. Dahil hindi pa ho daw naayos yung sa isa dun sa dito ho sa 4 kumpleto na ho daw. Okay na. Ay doon ho sa Dalaga at malayo ho daw ang pinapasukan nun Malayo? Yung grade 11? Ayun ho daw ang inaayos. Oo. So, bali ang mahabol natin sila next year na o baka sunod na lang. Okay naman sa kanila. Dahil ng kaunti na po din lang naman ipapasok sa susunod na po daw lang sila papasok. Susunod na taon. Oo nga kasi anong buwan na ngayon na May na. Tapos June bali. Parang June po daw uli ang pasukan Babalik po daw uli sa dati. Kailan po ang graduation nila? Ngayong Mayo? Hindi ko pa ho alam kung anong graduation Baga August po siguro. Hindi na August siguro. Kasi June ang pasukan June na ho daw uli ang pasukan Babalik na po daw uli sa dati. Na naawa po sa mga bata at sobrang init. Oo. Kasi ang bakasyon po kasi noon ay June. So parang ihabol na magpapasukan agad ngayong June. Sabi po nila. Para sa sunod na taon may bakasyon yung mga bata. May kasi ang bakasyon ng mga yan. Tama pong May. Oo. Kasi sobrang init po ng panahon ngayon. Hindi po kaya ng mga bata. Kasi ang ginagawa nga po ngayon ay parang half day na lang po yung pasok. Half day, katulad po ng aking apo. Half day na din namin ang pasok. Anong oras po ang start ng pasok nila na 6:30 po. 6:30. Labas 11:30. Labas 11:30. O bali ito ang mga bata ay dito na lang sila mag-aaral kasi malapit ang ating So sana ay pag napa-enroll na namin kayo next year ay naman ay meron namang bibigay tulong sa inyo. O kailangan natin mga bagong bag, Kambal? Opo. Ba't masaya si Kambal magkaroon mga bagong bag, Ilang kayo magkapatid na mag-aaral? 6. 6 po lang siya, 6 ba? Ilan ba? 5. Ito, yung may trabaho po yun. Magtatrabaho siya. Anong plano niya? Ewan ko ho dyan. Dahil kung walang maghahanap po sa kanila kung sila ho'y papasok lahat. Kausapin na natin kung anong plano ng kuya nyo. Kasi si kuya nyo ay naghahanap buhay sa inyo. Ay paano nga naman talaga ang hanap buhay ninyo kung pagkain nyo, Siyempre, kakapusin po ang mga sa pagkain. Kasi nakakwentuhan ko kanina yung parang tiyo nila, si kuya. Parang ganun yung senaryo din ng buhay nila dati. Iniwan daw din po dahil namatay yung magulang nila. Para gain ho din ang nangyari sa kanila. Kasi nakakwentuhan ko po siya na bali siya po daw yung nagpalaki sa kanyang mga kapatid. Para siya ang tumayo din magulang.
para Ang buhay ho ng aking pamangkin yun ho, para din ang buhay ng mga bata. kaya yun. nga po. Dahil maaga po silang naulila sa ina. Oo. Siya po Kaya relate po siya sa buhay nila ngayon. kaya ho naaawa siya sa mga batang ito Oo. para ho daw ang nangyari katulad din nila. Kaya nga po. Siya po daw 16 years old pa lang daw siya ay Kaya po, dahil dito po sila tumigil din sa bahay itong nito. bahay na ito, Dito po din. Sila hong magkakapatid, marami din sila magkakapatid. 11 nga daw yung binubuhay niya. Lahat po siya hong nabuhay. Dahil siya hindi na nga din sila nakapag-aral. Oo. Dahil wala nga pagpaparal. Kasi nanuhubang kayo sa dagat. Oo. Siya hula naghahanap po yan. Nabuhay niya po yung, ano pangalan ni Kuya? Barok. Kuya Barok. So, yun po yung tiyuhin nila. At talagang binuhay niya rin yung mga kapatid niya. 11 po yun sila magkakapatid. Kaya awang-awa po siya sa kanyang mga pamangkin dahil naranasan na nga po na ganun yung buhay. Kung paano magpalaki. Kaya yung senaryo po, mangyayari yung kuya nilang Yan ang pangalan ko. Argel. Argel. Siya po yung magbubuhay din sa kanyang magkapatid. Parang naging same lang din po ng senaryo doon sa buhay ng kanyang tiyuhin na ganoon din po ang nangyari. Kaso lang kaibahan lang po ay yung ito magkapatid ay iniwan po ng kanilang mga magulang. Ay naman po ay maaga silang naulila sa ama. Sa ina ho. Sa ina. So bali yung nanay po nilang namatay. Namatay ho sa panganganak. Sa panganganak. Yung bunso. Nabuhay naman po yung nasa Tidore po pinaampon. Pinampon doon. Yun ang ampon ng Tidore. Siya ngayon po. Yun po ang Dahil ho nang wala ho naman mag-aalaga dahil nga sila ho puro mga lalaki. Maliliit pa sila nung naiwan. Yun ang pinaampon ho nila. So ano po ang gano'n lang po na so, bali po ay okay naman po. Ang problema lang po natin ay yun yung isa, yung babae, si Shaina. Ayun na po lang yung inaayos. Mahabol naman po siguro natin sa dyan na pasukan, Dahil na pinahasikaso nga ho at kailangan nga ho dahil para ho mai-transfer dito. Kasi, ayos na ho daw yung sa apat, ay dito hulaan sa isa na dalaga. Kasi malayo po yung school ni Shaina dito, Balibayan. Bayan po daw yun, hindi pa ho daw napupuntahan ng tatay niya at may trabaho. Inaantay po daw mag-kuhan siya ng trabaho. Tapos dito sa Kalatagan, ang school niya rin po ay maging malayo. Bali, ano po ba yung proseso ng mga bata, mga estudyante dito? May pamasahe ba sila o may buwan-buwan na binibigyan? Pamasahe ho araw-araw. Magkano po pamasahe? 100 po isang 100? araw. Bawat isa. Bawat isa po yun. So medyo mahal po yung pamasahe dito kasi sobrang layo po sabihin mga kabayan. 100 po ang isang araw. Service. So sa isang linggo po ay magbabudget po tayo ng 500. Sa ano po, pamasahe lang. Pamasahe lang po yun, plus baon. Baon sa bugong. Minsan po hirap sa sabugong, doon na po din sila nabili sa bayan. May kanin ho naman, sa bayan na po sila nabili ng ulam. Yung karaniwan po na magkano po ang binabaon po ng mga estudyante dito? Yung kasama na po pamasahe at saka pang merienda, gano'n. Basta ho, linggo-linggo ang 1.5 ho pati baon. Kasama na po yun. Pagkain, yung mga sabugong nila. Lahat na po yun. Basta po 1.5 sa isa. Oo. So medyo mahal po Dahil ang mga ulam ho, mali. Oo. So ayun po mga kabayan, yung kasi nagtatanong po ang ating sponsor kung magkano po ba yung mga gastos ng mga dito sa mga bata. Dahil kinukwenta ko po sa isa mga 1.5 ho dahil kasama ng pamasahe. Baon po. Pagkain. Wala po ba dito yung buwan-buwan na parang service na gano'n? Meron po din. Kung sigun ho sa pinag-usapan nilang babayaran ng service. Buwan-buwan po yun. Pwede hong buwan-buwan. Kung pwede lingguhan. Ganun po ang senaryo. Pwede yung gano'n. Sige po. At yun na lang out. Sana po maging maayos po natin ng maaga. Yung kasi bili pa tayo ng mga gamit ng mga bata. Kung ano man. Papa-enroll pa sila. So meron nagpabigay po si Ma'am Marisa Brillo ng pambiling bigas. Ito po ay 1,000. Ibibigay ko po sa inyo ito. At
Ngayon ko lang po ako nakabalik ulit. Gawa po ng marami din po akong inasikaso. No? Ayan. Kayo na rin po ang bahala anak. Siya naman po ang bali nanay po nila dito. Bali lula po kapon din nila ano. So siya na rin po ang ating pinamahala si nanay sa yung budget po sa mga bata at siya po rin po nagtatabi sa pira sa mga bata. Ayan. Ito po, kayo na po ang bahala. Kung wala na po silang bigas, hindi bigyan niyo po ang bigas. Ana. Sige po na, salamat po na ha. Salamat. Po kasi si Argel po mga kabayan. Ayan. Saan ka galing? Sa dagat pa. Ang ginawa mo doon? Ligo? Nang huli ng isda. Marami kayong huli ngayon. Wala, kakonti lang. Nanlambat ka, nanlambat. Nangawel. Nangawil. Bingwit. Pingwit. Pangulam yun sana ngayon. So, kamusta naman ikaw? Okay naman po. Okay na. Ayos naman. At yun nga, kakwentuhan ko nga si Lula mo about doon sa kung ikaw ba ay papasok pa ngayon sunod na pasukan. Anong plano mo? Plano ko po ay siguro hindi na ako mag-aaral. Kasi gusto ko pag-aralin silang lahat. Oo. Makapagtapos yung aking dalaga. Oo. Yung kapatid mo na si Shena. Oo. Yun yung gusto mo makapagtapos kasi grade 11 na siya ano. So hindi ka na mag-aaral. Hindi na. Oo. So ang gagawin natin at nandito naman kami para mag-alalay din sa inyo. Kung ano man di magkano tulong o malay mo mayroon si ma'am yung mga sponsor natin ay mayroong mag-alalay sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Na tuloy-tuloy yung pag-aaral nila na tutulong. Ano? So bali asikasuhin mo na lang yung kasi ikaw hindi gusto naman na magtrabaho ka na kasi meron ka naman sigurong trabaho na ngayon ano. Meron pa. Pasok ka dito kay Sir Pedro. So okay naman dyan ang trabaho mo. Okay naman po. Tuloy-tuloy naman. Tuloy-tuloy naman po. So yun yung gusto mo. Paaralin na lang mga kapatid mo. So sige. At andito na naman kami ulit para mag-alalay sa inyo. Apo. Ha? Apo. Salamat po. Oo. So yun po mga kabayan at yun nga pong desisyon niya ay hindi na po siya mag-aaral dahil gusto niya siya na po ang magtrabaho at papaaralin niya yung mga kapatid niya. Gustong gusto niya kasi makatapos yung kapatid niyang babae si Shaina. Siyempre at lahat ng mga kapatid mo hindi lang si Shaina na mapag-aral ng mabuti. Kasi meron na rin palang senaryo na katulad niyo sa inyong pamilya si tito nyo. Nagkwento na kami kanina na gano'n nga rin nangyari. Bali ang nangyari ay parang siya ay ikaw. Kasi ikaw magpapalaki ka rin ng mga kapatid mo. Tatanggal responsibilidad mo na yan at sana ay maging matatag ka lang. Kapag mo kaya naman. Kaya naman po. Oo. Kaya lang. Sipag lang. Sipag lang. Ayan. Ayan. So yan po mga kabayan at dito na lang po ang vlog ko at maraming salamat kay Ma'am Marisa at sa lahat po ng ating sponsor po na nagbigay tulong din sa pamilya nila kay Ma'am sa nagbigay po ng pang-asikaso po ng mga requirements ng mga bata. Maraming salamat po Ma'am. God bless po at magandang tanghali sa ating lahat.